Ako yung demonyo. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. 'Di ba? Yan yung sinasabi mo eh. Mga albularyo nasa demonyo. At nasa Bible daw yan. Yes! Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at sa pagkakataong ito, ating pag-usapan itong isang albularyo na sobrang galit kay Father Darwin, tila yata nagpapakonsensya pa, no? Pero kakaiba itong albularyo ito kasi inaamin niya mismo na siya ay demonyo. Pero ito ay natampok ni Father Wendell sa kanyang channel, kaya ating panoorin. Isang albularyo na sa matinding galit niya kay Father Darwin, napaamin tuloy. Iba talaga kung nasa matinding init. Ano ba yung inamin niya? Siya daw umano ay demonyo. Tandaan natin, ang pahayag ni Father Darwin, kasi ang pahayag ni Father Darwin na ang kapangyarihan ng mga albularyo kinuha galing sa demonyo. Iba yung ang albularyo ay demonyo. Hindi sinabi ni Father Darwin, albularyo, demonyo. Ang sabi niya, ang kapangyarihan na kinuha ng mga albularyo galing sa demonyo. Pero, sa tindi ng galit niya, sabi niya, ito ang tinatalakay natin kanina. Grabe talaga, minumura niya si Father Darwin. Pari nga sama nimo nga buang-buang. Dili tanang pari iya sa Ginoo. Isa na kaana, buang-buang nga pari, amaw-amaw. So, apektadong-apektado talaga siguro ang hanap buhay sa albularyong ito. Dahil nanggagalaiti siya kay Father Darwin. At imagine, siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang umangkin. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. 'Di ba? Okay lang niya ang demonyo. Ngayon, ang tanong, sino ba ang albularyong sa demonyo? Mas mabuti siya naman ang mag-define kung sino ang albularyo na sa demonyo talaga. Yung nasa demonyo, yung mga albularyong mangluloko. Ayan pala. Ang nasa demonyo, yung mga albularyo na manluloko. Tanong, anong inamin niya? Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. 'Di ba? So kung okay lang na demonyo umano siya galing mismo sa kanya yan. At ang sa demonyo, yung nasa demonyo, yung mga albularyong mangluloko. Yan. Kaya yung mga pasyente ng taong ito, mag-isip-isip na kayo. Sa kanya galing ang pahayag niyan. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, na tunghayan ninyo ang panggagalaiti nitong albularyo na malaki din ang mga anting-anting. Nanggagalaiti talaga kay Father Darwin sa pahayag ni Father Darwin. Dahil dami ng mga albularyo, babae man o lalaki,
ang sumuko sa Office of Exorcism. At minumura niya si Father Darwin. May isang video pa na natuwa siya sa nangyaring pagpanaw sa ama ni Father Darwin. At sabi niya, kasalanan daw umano yon ni Father Darwin. Sa kaniyang panggagalaiti, abay, wala na sa kaniyang sariling isip to. Imagine, ang sabi ni Father Darwin, ang mga albularyo ay kumukuha ng kapangyarihan galing sa demonyo. Pagdating sa kanya, iba. Inaamin niya, Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Di ba? okay lang. Papayag ba kayo, kayong mga pasyente niya, na okay lang na pupunta kayo sa demonyo? Ha? At maliban diyan, ano daw ang albularyong sa demonyo? Yung nasa demonyo, yung mga albularyong mangluloko. Ayan, albularyong manloloko. Ito ang pahayag niya, mga kapatid, isa-isahin natin dahil si Father Darwin daw ay albularyo. At sabi niya, albularyong manloloko. Grabe talaga. Apektadong-apektado na siguro talaga. Dahil nanggagalaiti na itong albularyong ito. No? Pero, sino daw umano ang mga albularyong manloloko? Sabi niya, ayon sa Bible, mga pare, asa ka niya nabasa yan? Ha? Naghalusinate na siguro itong albularyong ito. Sige, isa-isahin natin. Yung nasa demonyo, yung mga albularyong mangluloko. Yan. Ang nasa demonyo, yung mga albularyong manloloko. At sabi niya, pasok si Father Darwin, sino ba ang umaamin na sa demonyo? Diba? Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Diba? Sino umaamin ng ganyan? Siya mismo ang umaamin sa ganyan. Ngayon, mga mahal na kapatid, yung mga kapatid natin na nagkomento kanina bilang pagpatuloy, sabi niya na dapat di na umano sagutin itong albularyong ito. Pero iba ang nasa kasulatan. Sa 2 Timoteo, 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 2, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ito po ang ginawa natin, mga kapatid. Sinagot din natin itong nagpapansin na albularyo, kaya dahil nagpapansin, pansinin din natin. Pasok ka dyan. Kasi nag-aalbularyo ka din. So, si Father Darwin, pasok daw umano sa albularyo dahil nag-aalbularyo ka din. Ano po ba ang katangian na mga ginagawa ng mga albularyo? Ang ginagawa ng mga albularyo sa kanilang panggagamot, una, ang authority nila ay galing sa demonyo. Mabasa ninyo yan, mga kapatid, sa unang Korinto 10:20, yung ginagawa ng mga pagano, lalo na sa mga anting-anting. Anong sabi diyan? 10:20. Ito ang mabasa natin, mga kapatid, ayon mismo sa kasulatan. Hindi ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo
ng mga demonyo. Malinaw naman yung sabi ni San Pablo, ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Kung yun ang sinabi ni San Pablo, ayaw kong maging kaisa kayo sa demonyo, sino ang umaaming demonyo? Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako eh. Kung ang pag-uusapan natin ay kaugnay sa albularyo, alam nyo naman, ang albularyo ay may mga anting-anting. Di ba? At nakita nyo ba na ang mga pare, ang mga exorcist, ay may mga pinopromote na anting-anting? Lahat ng mga anting-anting ng mga albularyo ay isinosoko yan ng mga albularyo sa Office of Exorcism. At tingnan niyo, ano po ba yung mga albularyo? Karamihan may mga tato. Ano po ba ang mabasa sa Biblia? Leviticus Kapitulo 19:28, bawal ang tato. Ano po ba ang ginamit ng albularyo sa kanilang panggagamot? Ang ginamit ng mga albularyo sa kanilang panggagamot ay yung lana ng niyog. At minsan, yung mga albularyo, maghanap yon ng niyog na isa lang ang mata, o kaya'y tatlo, o kaya'y, yun, hinahanap nila yan. Pero, sa simbahan, kung may magkasakit, batay sa turo ng mga apostol, ano po ba ang oil na gagamitin? Sa niyog ba? Ito po, mabasa natin mga kapatid. If anyone else, they should ask the leaders of the church to come and to pray for them. The leaders should put some olive oil, hindi pala coconut oil, olive oil on the sick person. They should pray for him with authority of the Lord Jesus. Saan galing ang authority? Hindi sa demonyo. Sa ating Panginoong Hesus. Kung mapansin ninyo, yung pinuno ng iglesia ang binanggit dito. Ngayon, kung pinuno ng iglesia, ano to? Albularyo ba to? Hindi to albularyo. Malinaw kung tingnan natin ang Douay version, ito'y pare ng iglesia. Kung may magkasakit sa inyo, magpatawag ng pare sa iglesia at magdasal siya. So anointing him with oil in the name of the Lord. So malinaw yon. In the name of the Lord. At yung mga anting-anting na pinopromote nito mga albularyo, alam niyo mga kapatid, sisirain yan ng Diyos. Idolatre yan. Galit ang Diyos sa mga anting-anting. Mikas Kapitulo 5, versikulo 12, sisirain ko ang inyong mga anting-anting at maglalaho ang inyong mga mangkukulam. Kung si Father Darwin ay albularyo para sa kanya, kailan ba nag-promote ng anting-anting? Kailan ba pinopromote yung mga Latin nilang isikriam forsale here, ice cream for sale here? Iba't iba pang mga Latin nila. Mas mabuti na nila parang Latin. Irong itom laming isumsum. Yan. Isalin na lang ninyo yan. So, ngayon, balikan natin mga kapatid. Ang simbahan sa pamamagitan ng authority, dahil ang misyon ng simbahan ay una, exorcism, kaya exorcist talaga with the authority of the bishop. Ang lahat ng mga obispo ay exorcist. Obispo, exorcist. Mga pare na binigyan ng obispo ng faculty to perform solemn exorcism, yan ang magiging exorcist. So, ang akala nila na ang
pare ay albularyo daw. Oh. Kung albularyo ang pare, kailan ba pinopromote ng pare ang anting-anting tulad sa kanilang mga anting-anting at ang mga tato? At ang uwel na yung uwel na yan ay galing sa niyog. Oh, mali na. Tuloy natin. At saka sa unang panahon, yung mga pare, nag-aalbularyo din. Mga mangluloko mukhang pera. Yan ang akala niya na noong una umano, ang mga pare, nag-aalbularyo din. Mukhang pera daw umano. Sino kaya ang mukhang pera na apektadong-apektado? Sino ba ang nagbinta ng anting-anting? Sino ba ang nagbinta ng lana? Ng niyog? Di ba mga albularyo? Oh. Napakita natin magkaano yung sa uploaded video, napakita na natin magkaano yung mga ibinibintang mga anting-anting habak at lana ng niyog. Ngayon, kung pupunta kayo sa Office of Exorcism, mga kapatid, hindi humihingi ng pera ang ministry. Kahit nga sa amin, may mga pumunta na taga-ibang diocese. Alam nyo mga kapatid, ito hindi alam ng karamihan na kami pa ang naghanap ng hotel at nagbayad. Lalo na yung nagbisita na lay minister sa Marbel yun, taga Marbel. Oh, so kami pa ang naghanda para sa pagkain. Ni peso, wala kaming hinihingi. Ngunit pag-uwi, kami pa nagbigay ng pasahe niya. Dahil ito'y ministry. Oh, pero, iba ang mga lumalabas tulad itong ikinakalat ng albularyo na namimira daw. Okay. Baka apektado na talaga ang negosyo nila. At kayo talaga. Anong kayo talaga? Ang dahilan. Kayo talaga ang dahilan ng ano? Kung bakit naipako ang Diyos. Oo. Ang mga pare daw ang dahilan kung bakit naipako ang Diyos. Isip-isip naman pag may time. Ang pagpako ng ating Panginoong Jesucristo ay pagligtas sa buong sangkatauhan. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Nasa Bible yan. O, nasa Bible. Makabasa ka lang ng pare, ang akala niya, pare na ng Kristiyano. O, anong talata ang babasahin niya? Mababasa, makikita, Mababasa, makikita daw. maririnig. Mababasa, makikita, maririnig. O, sige nga. Matthew 26:59-66. O, yan. Kung basahin niyo, ang binanggit diyan, pare ng mga Hudyo. Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Huwag kang magpastor-pastoran, albularyo, hindi mo naman alam ang context sa binasa mo. Marunong kami magbasa ng Bible. Marunong kayo magbasa, walang problema. Pero ang tanong, marunong ba kayong umunawa? Yan ang problema. Kung marunong kayo magbasa, marunong ba kayong umunawa sa nakasulat? Because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ito sinasabi sa 59. Sige nga. Pakinggan natin. Marunong talaga magbasa. Pero, di lang marunong umintindi. Matthew 59. Samantala, ang mga punong pari, ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, Di mo na unawaan yan. Pangulong pare ng mga Hudyo.
Pag mabasa mo na Pangulong Pare, ibig po ba sabihin, lahat na yan pare ng mga Kristiyano? Mabasa sa Hebreo Kapitulo 4, 14, 16, ang ating Panginoong Hesukristo, pinunong pare. Ha? Ano yan? Tuloy natin. Ay naghahanap ng maling paratang laban kay Hesus upang siya'y maipapatay. Deny pa. Grabe talaga ang unawa nitong albularyong ito. Ha? Ngayon, dito niyo malaman na may sariling theology na ang albularyo. Pag makabasa ng Pangulong Pare ng mga Hudyo, ay ang interpretasyon agad, pare ng simbahang Katoliko. Oh. Kinikiliti ako sa taong ito. Okay, tuloy natin. Sa 60. Sige, tingnan natin ano 60. Ngunit wala silang nakita kahit na maraming humaharap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Kita mo yan? Oo, so kita mo yan? Kita mo kung paano magbasa at umunawa yung albularyo gamit ang Biblia? Kita mo yan? Pagkatapos ang interpretasyon, pare ng simbahang Katoliko, nabasa niya, pare ng mga Hudyo. Iba yung Judaism. Iba ang Christianity. Tuloy natin. Dahil sa pagkakataong ito, marinig ninyo ang albularyo nagtuturo na ng theology. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. And then, anong unawa mo dyan? Pare na ng simbahang Katoliko. Ewan ko kung ano kayang relihiyon nitong albularyong ito. Ha? Dahil nagbasa din ng Bible, Yung isang albularyo na naghamon kay Father Darwin, nalala nyo? Yung albularyo na naghamon ng debate ni Father Darwin, ay Baptist para yun. No? Albularyo na Baptist. Yon ay naghamon kay Father Darwin. At nang tinanggap naman ni Father Darwin ang hamon, abay, akala ko di matakot ito mga albularyo dahil ang daming mga burloloy nilang suot. Ang galing lang maghamon pala. Pero, takot pag tinanggap na. Ito, gihagit ba nimo ang pari og debate? Pwede. Debate Jaime. Sabi niya sa binasa, hinamon mo ba ang pare sa debate? Pwede. Pwede magdebate kami. Gihagit ba nimo ang pari og debate? Pwede. Debate Jaime. At nang tinanggap na ni Father Darwin, ang mga albularyo wala nag-intra sa debate. Father Darwin, ang mga albularyo hindi sasali sa debate. Ba't nag-iba ang hangin? Bakit? Ano daw? Bakit hindi sasali? Father Darwin, ang mga albularyo wala nag-intra sa debate. Kay iyan sa yawa. So ang mga albularyo hindi daw sasali sa debate dahil ang debate ay sa demonyo yan. Ang tanong, kung alam mo na ang debate ay sa demonyo, kung yun talaga, ba't ka naghamon? Gihagit ba nimo ang pari og debate? Pwede. Debate Jaime. See?
Naghamon ka ba ng debate? Pwede, magdebate kami. Yung tanggapin na ni tinanggap na ni Father Darwin, abay, nag-iba ang anyo. Ha? Hindi na umano sila sasali dahil sa demonyo. O, pakibasa naman sa Gawa Kapitulo 18, versikulo 28. Kung hindi ba nakipagdebate si San Pablo sa publiko at tinalo niya. Okay, tuloy natin itong albularyong ito. Tumayo ang pinakapunong pare at sinabi kay Hesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Hesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pare. Palaki pa ang kanyang mata dito. Punong pare. Oo. Ang tanong, yung punong pare yan, sa Kristiyano ba yan? Di ba nabasa mo sa Hudyo yan? Pag mabasa mo ang punong pare, ibig sabihin tumutukoy na yan sa Kristiyano. Isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Inuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ito sumagot ang Diyos. Kayo ang nagsabi at sinabi ko sa inyo. Di magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumating na nasa alapaap. Sa 60. Parang naunawaan niya yung, yung binasa niya. Tuloy natin. 5. Pagkarinig nito, pinunit. Pinunit, ha? Oo, pinunit. Ng pinakapunong pare ang kanyang damit at sinabi, nilapastanganan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig nyo ngayon ang kanyang paglapastangan. Ano ang pasya ninyo? Dito sumagot yung mga followers. Sige, ano sagot? Ng paring mabait. Paring mabait daw. Tama talaga itong comment ni St. Francis Xavier. Ang mga bubo daw ay hindi alam nila na sila'y bubo. Okay, tuloy natin. Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Klaro. Klaro ang nabasa mo. Pero, hindi malinaw ang unawa mo. Dahil ang konteksto diyan ay tumutukoy sa mga paring Hudyo. Malinaw at nababasa. Malinaw ang mabasa. Pero malabo ang unawa mo. Yun ang problema. Kaya nga, sa isang video, sabi niya, ayaw daw umano niya makipagdebate ni Father Darwin. Natural. Yung kasama mo ang naalbularyo ang naghamon. Pagkatapos, umurong. Ikaw pa kaya na yung unawa mo sa binasa mo kaugnay sa Biblia ay very elementary? O kinder ba? Okay, tuloy natin. Kayo ang may problema. Wala sa mga albularyo. So, nabasa lang niya yon. Kayo ang Katoliko tinutukoy niya, wala sa albularyo. Anong walang problema? Ikaw, sa isang video, ang laki ng anting-anting mo. O anong nakasulat sa Biblia? Mikas Kapitulo 5, versikulo 12. Sisirain ko ang inyong mga anting-anting. O nabasa mo ba yon?
na galit ang Diyos sa mga anting-anting. Ngayon, kung galit ang Diyos sa mga anting-anting, ba't may anting-anting ka? Ito pa, Ezekiel Kapitulo 13, versikulo 18. Sabihin mo sa kanilang, ako, ang makapangyarihang Panginoon, ang nagsabi, kahabag-habag kayo, kayong mga babaeng bumibiktima sa mga mamamayan ko, maging mga bata o matatanda sa pamamagitan ng mga anting-anting ninyo. Nilagyan ninyo sila ng mga anting-anting na pulseras sa kanilang kamay at bilo sa mga ulo. O ngayon, sino ang magkaproblema ngayon kaugnay sa anting-anting? At nabasa natin na ang pinuno ng simbahan talaga, pare, ang gagawa ng anointing of the sick. Gamit ang olive oil. O kung gumagamit kayo, mga albularyo, gumagamit kayo sa Biblia, asan mabasa sa Biblia, aber, na ang lana na gamitin ay lana galing sa niyog? Mabasa ba ninyo yan? Yung mga kasamang albularyo, di ba, tad-tad ng tato ang katawan. Asan mabasa sa Biblia na ang mga albularyo dapat magpatato? Di nyo ba alam na bawal sa Diyos ang paglagay ng tato sa katawan? Nabasa na natin yan. Tuloy natin, mga kapatid. Bakit ba galit sila kay Jesus noon? No, bakit? Bakit? Kasi gumagawa siya ng milagro na yun daw ang dahilan. Nagalit ang mga Hudyo, ang mga pinunong pari dahil sa mga milagro ng ating Panginoong Hesus. nakatulong siya sa mga tao. Nagalit daw dahil nakatulong. Ang lalim ng unawa, no? Na walang bayad. Na walang bayad. Ang tanong, bakit yung mga albularyo nagpabayad? Bakit yung mga anting-anting ang mahal? Bakit yung lana ang mahal? Lana pa ng niyog. Bakit? Nag-isip pa. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Kaya, kung sa palagay niya, mga kapatid, pag nabasa ang salitang pari, diyan sa Biblia, na tumutukoy sa mga pari Hudyo, lahat na pari ay sa Judaism na. Si San Pablo, pare siya. Di mo ba yan nabasa? Kaya, delikado kung umanib ka sa siktang walang pare. Asan yan mabasa? Ito. Roma 15:16. Na maging lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hentil. Naglilingkod ako sa kanila tulad ng isang pare. At ipinangaral ko ang magandang balita ng Diyos upang sila'y magiging handog na katanggap-tanggap sa Kanya, na itinalaga sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Si San Pablo, 15:16 ng Roma, siya ay naglingkod bilang pare. Sa kanyang paglingkod bilang pare, ang tanong, mga mahal na kapatid na sumusubaybay, si San Pablo ba sa kanyang paglingkod bilang pare, tinawag ba siya na ama dahil sa kanyang pagdala sa Ebanghelyo? Yes. 1 Corinthians chapter 4 verse 15, ito sabi ni San Pablo,
Even if you have 10,000 guardians, in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Ano daw? Si San Pablo ay nagiging ama sa pamamagitan ng pagdala sa Ebanghelyo. Kung si San Pablo, ayon sa Roma Kapitulo 15:16, ay naglingkod bilang pare. At sa unang Korinto Kapitulo 4:16, siya ay naging ama sa pagdala sa pananampalataya. Si San Pablo ba may asawa? Meron ba siyang vow of celibacy? Eto, unang Korinto Kapitulo 7:8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda, mabuti pa sa kanila ang mananatiling katulad ko na walang asawa. Oh, klaro. Si San Pablo, pare, Roma Kapitulo 15:16, siya ay tinatawag na ama dahil sa pagdala sa magandang balita. Unang Korinto 4:15, walang asawa, ayon sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 8. Ngayon, sa mga pastor, mga ministro, ano po ba ang kasautan na isinuot ng mga pastor at ministro? Di ba, Amerikana, Barong Tagalog? O tanong, diyan sa Biblia, ano po ba ang dapat isuot ng pare? Abito. Ito Exodo Kapitulo 28:39. Ipapagawa mo si Aaron ng abito at torbiting iyari sa pinong leno at pamigkis na budburan ng maganda. O, malinaw yon. Abito. Hindi Barong Tagalog. Kaya, sa kaniyang matinding galit kay Father Darwin, sa matinding galit niya, di na tuloy niya napansin na siya mismo ang umangkin. Anong inangkin niya? Malinaw ang pag-angkin niya dito, mga kapatid. No, sa galit niya kay Father Darwin, ano yung inangkin niya? Sandali, dahil mabigat itong pahayag niya. Siya mismo ang naglaglag sa kanyang sarili. Bakit siya mismo ang naglaglag sa kanyang sarili? Siya mismo ang nagsabi. Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako Di ba? Okay lang, demonyo umano siya. Pagkatapos, sinabi pa niya, yung nasa demonyo, yung mga albularyong mangluloko. Yung sa demonyo, mga albularyong manluloko. Kung ang mga albularyong manluloko sa demonyo, anong inaamin niya? Well, okay lang. Demonyo naman talaga ako Di ba? Kaya nga, totoo ang sinabing, ang isda ay mahuli sa sariling bibig nito. Kayo na ang magpasya, lalo na sa mga pasyente nito. Malinaw yung kaniyang inaamin. Dahil sa tindi ng galit niya kay Father Darwin, siya mismo ang naglaglag sa kanyang sarili. Pagdasal natin, ito mga albularyong galit na galit, mga kapatid, for the conversion nila. Dahil di nila alam, naniniwala talaga sila na sa Diyos, pati na yung mga anting-anting, pero grabe ang epekto niyan. Ang epekto niyan hanggang sa ika-4 at ika-6 na salinlahi, Exodo Kapitulo 20, versikulo 5. Malawak talaga ang epekto. So, yan, sinagot natin ang sabi ng naturang albularyo,
siya lang ang naglaglag mismo sa kanyang sarili.